Mga dahilan kung bakit madaling sumuko ang ibang mga content creator. Una dito, gusto agad ng maraming followers. Akala nila na may magic dito na magpa-follow lang yung mga tao nila ng kusa nang wala silang gagawin. So dito, kung gusto mo na magkaroon ka ng maraming followers, ang sikreto ay yung content. Gumawa ka ng content na may value, na magaganda. Kapag nagustuhan ito ng mga audience, automatic na magpa-follow yan sila sa'yo kahit hindi mo pa pilitin. At ang pangalawa na dahilan kung bakit sumusuko agad yung ibang mga content creator, gusto agad nila na tumaas yung views ng mga content nila, gusto agad mag-viral, mag-trending. So normal lang kapag nagsisimula ka pa lang, kapag maliit pa lang ang followers mo, mababa ang views ng iyong mga content. Pero kung gusto mo naman na magkaroon ka ng viral, na tumaas yung mga views ng content mo, ang gawin mo, pagandahin mo yung content mo dahil hindi lang naman ang followers ang nakakakita ng content mo. Mayroon ding mga non-followers na mga audience, mga friends mo. Kapag nagustuhan yung content mo, siyempre isi-share pa nila yan. So diyan magkakaroon ka ng maraming views, pwede pang mag-viral, mag-trending. Basta ang content mo ay maganda, may value, yung magugustuhan ng mga tao. Doon ka mag-focus sa content kung gusto mo talaga na tumaas ang views ng mga content mo. At ang pangatlo na dahilan, ito talaga yung gustong-gusto ng mga marami yung kumita agad dito sa Facebook. Akala nila na kapag nag-content creator, nag-vlogger, yayaman na, kikita na. So dito may proseso din, hindi gano'n kadali kumita dito. Bago ka makasahod, kailangan mo munang ma-monetize. So kailangan alamin mo kung ano ang gagawin mo para ma-invite ka sa content monetization. Dahil kung hindi ka nai-invite pa, hindi ka pa monetize, hindi ka talaga dito kikita kahit pa marami na ang followers mo, kahit pa nag-viral, nag-trending na yung mga content mo. So, unahin mo kung paano ka mamonetize. At kapag na-monetize ka naman, hindi ibig sabihin na bibigyan ka kaagad ni Facebook ng sahod. Kailangan mo ring pagtrabahuan yan. Kailangan mong magsipag, gumawa ng content, mag-upload para magka-earnings yung mga content mo. At kapag nagka-earnings na, so doon ka pa sa sahod. So, dito talaga may proseso. Kaya yung iba, tumitigil na, sumusuko na dahil siyempre tinatamad or parang dahil sa mahaba ang proseso, hindi nila kaya, yung ayaw nilang maghintay ng matagal. Ang sikreto dito ay yung pagtitiyaga at yung marunong kang maghintay. Kung ikaw ay nagmamadali, walang mangyayari sa'yo. So yung mga malalaking content creator na dito na sinasahod na ng mga malalaki, hindi yan na dumaan din yan sila sa maraming mga pagsubok, mga proseso, bago nila nakamit yung tagumpay, yung nakamit nila yung sumasahod na sila ngayon ng malaki. Walang instant dito na tagumpay, walang instant na success. Lahat talaga dito pinaghihirapan, may proseso. Kaya kung nagmamadali ka, kung napapagod ka na, kung wala kang tiyaga, so hindi ito para sa'yo. Kaya yung iba talaga sumusuko agad dahil sa siyempre mahaba ang proseso dito, parang yung iba walang pasensya. So, para ang pagiging isang content creator ay para ito sa mga taong mahaba ang pasensya, yung kaya talagang maghintay. Ang gawin mo para magtagal ka dito sa Facebook ay talagang i-enjoy mo lang. Wag mong isipin kaagad ang kita, ang trending, yung followers, basta sa umpisa para hindi ka mapagod. Isipin mo na lang na nag-a-upload ka, gumagawa ka ng content dahil gusto mo lang na maglibang, gusto mo lang ma-enjoy, huwag mong i-pressure ang sarili mo, huwag mong isipin na kikita ka kaagad dahil mapapagod ka. Hindi ito ibig sabihin na nag-content creator ka, nag-upload ka na, yun na yun. So marami tayong pagdadaanan. So sana naliwanagan kayo at sana na-inspire kayo. Thank you for watching.